Sa iba pang tampok na balita, may mahigit 70 tao ang naging biktima ng diarrhea outbreak sa North Cotabato. Ito at iba pang balitang panlalawigan ang hatid ni Chris De Vera. 79 katao ang tinamaan ng diarrhea outbreak sa bayan ng Alamada sa Northern Cotabato City. 47 sa mga ito ay mula sa sitio Tambunan sa Barangay Giling. Ayon sa Cotabato Provincial Health Office, posibleng nanggaling sa ininom na tubig ng mga biktima ang nasabing sakit. Ipinag-utos naman ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza ang Provincial Health Office na tutukan ng sitwasyon ng mga biktima. Sa Surigao City, isang triathlete lawyer ang muling sisikapin na magtala ng swimming history sa darating na linggo, April 12, sa pamamagitan ng paglangoy ng 7-kilometer channel sa Visayas. Magsisimula ang paglangoy ng 38 anyos na si Attorney Ingemar Macarin sa bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island sa Cebu hanggang sa bayan ng San Remigio sa Northern Cebu. Positibo ang tinaguri ang Filipino aquaman na makakamit niya ang tagumpay bilang unang tao na lalangoy sa nasabing channel. Ang paglangoy ng environmental lawyer ay bahagi ng kanyang matagal ng advokasya para sa malinis na karagatan at pag-promote ng environmental tourism, gayon din ang kaalaman ukol sa climate change. Sa lalawigan naman ng Antique, umabot ng halos 470 hectares ang nasunog na bulumbunduking bayan ng Tabiao, Antique. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng napinsala ng 4 na araw na forest fire. Nagsimula umano ang apoy sa Barangay Natividad at lumawak sa Barangay Alegre, Barangay Amar, Barangay Castillo, Barangay Salazar at Barangay Rosario. Ayon sa Colasi Municipal Fire Station, kabilang sa nasunog ang mga itinanim na kahoy sa ilalim ng National Greening Program na layunin sana na makatanim ng 1.5 billion na kahoy pagsapit ng taong 2016. Ako ang inyong kaibigan, Chris De Vera, para sa Newslight.